May mga araw na naghahanap tayo ng kakaibang asim, hindi lang basta maasim mula sa sampalok o kamiyas, kundi ang kakaibang asim tamis na galing mismo sa kalikasan. Sa video na ito, tampok ang paggamit ng sariwang santol bilang pampaasim sa sinigang. Ang ganitong estilo ng pagluluto ay nagdadala sa atin sa mga alaala ng lutong bahay sa probinsya, kung saan ang bawat sangkap sa bakuran ay ginagawang masining at malinamnam na putahe para sa pamilya. Mga sangkap: sariwang santol, binalatan at hinihiwa. Isda, tulad ng bangus o iba pang isdang pwedeng isinigang. Mga gulay para sa sinigang, talong, okra, sitaw o kangkong at siling pangsigang. Kamatis, sibuyas, tubig para sa sabaw. Asin o patis, para sa pampalasang angkop sa panlasa. Step by step na pagluluto. 1. Paghahanda ng santol. Balatan ng mga sariwang santol at hiwain ito ayon sa gustong laki para madaling lumabas ang katas nito habang pinapakulo. 2. Pagpapakulo ng asim. Magpakulo ng tubig sa isang kaldero, pagkatapos ay ilagay ang mga hiwa ng santol upang lumambot at maibigay ang natural na asim nito sa sabaw. 3. Paglalagay ng mga rekado. Isunod na ilagay ang mga hiwa ng kamatis at sibuyas sa kumukulong sabaw kasama ang santol. 4. Pagluluto ng isda. Dahan-dahang ilagay ang sariwang isda sa kaldero. Hayaan itong maluto ng hindi masyadong hinahalo para hindi mabiyak ang isda. 5. Pagdaragdag ng mga gulay at pampalasang tamang-tama. Sunod na ilagay ang mga gulay tulad ng talong at okra, pati na rin ang siling pangsigang para sa dagdag na aroma at konting anghang. Timplahan ng asin o patis ayon sa iyong panlasa. Isumunod ang mga lunti ang gulay tulad ng kangkong sa mga huling minuto ng pagluluto. 6. Pagtatapos at paghahain. Kapag luto na ang isda at malambot na ang mga gulay, patayin ang apoy. Hanguin at ihanda sa isang malalim na mangkok habang mainit ang sabaw.